Magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan, mga kapatid, and welcome back sa ating channel, Jin Juana Patindol. So, ang ating talakayin ngayong araw na to sa ating pagbablog, mga kaibigan, mga kapatid, is ang ating pagbabago. So, natangkilik po natin talaga ang bagong lipunan nung panahon ni Pangulong Marcos. Napakalaki po nung barya nung 1 piso coin, yung masasabi natin na milyon ang halaga ngayon, totoo man o hindi, yung masasabi natin na 1972 at saka 1974. Tapos lumabas yung 500 bill note na kamukha ni Noynoy nung namatay na senador. Tapos may nakalaang imprinta po na bagong labas na 500 piso bill. Sana po is ang gagawin po natin na magiging mapagmatsyag at sana ay makapag anong tawag natin ito, magkaisa po tayo na mailuluklok natin ulit ang BBM para sa pagbabago ng bansang Pilipinas. So, ibig sabihin po, kasi nga, naalala ko kung ibabalik natin yung pinag-uusapang ginto na nasa basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, posibilidad na kung halimbawa ibabalik natin or kung magiging world class po tayo or magiging number 1 po tayo in the world, posibleng ganun ang mangyayari kapag halimbawa si Bongbong Marcos ang makaupo, tapos instead na gagamit tayo ng mga silver coins dahil nga sa nakatambak na mga gintong nasa ating lugar ng bansang Pilipinas, pwede natin gamitin ang ating gold coin. So gold coin ang ating gagawin. Sana all. Sana magiging successful po ang tumatakbo sa aking isip. So disclaimer lang po talaga tayo dahil nga ibig sabihin po nung masasabi natin na nagpapaliwanag tayo na sa 100% na gold, 75% nasa ating bansang Pilipinas. So 25% is nasa iba't ibang bansa all over the world. So ibig sabihin napakaliit. So 1/4. So 3/4 ang nasa atin, 1/4 lang ang nasa ibang So hindi po siya balance. Kung sakasakali pong totoo man na nasa atin ang 3/4 ng ginto sa ating bansang Pilipinas, kaya po talaga tayo ngayon is pinagkakaguluhan. At the same time po, kung inyo pong napapansin, sobrang ang yaman talaga ng bansang Pilipinas. Kaya po ang nangyayari ngayon, pinag-aagawan yung Saba, binibenta ng mga dilawan. Tapos ang nangyari, tulad ng ngayon naman na pinagkaguluhan ang Spratlys Island or masasabi natin na Scarborough Shoal, pero ginagawa po ng paraan ng ating mahal na Pangulo na magiging maayos ang usapin kung kanino mabilong yung masasabing Scarborough Shoal. So yun po ang para walang away na mangyayari. So ibig sabihin po dapat magkaisa. So ayan. So sana kung halimbawa po inyong nagustuhan ng aking pag-share ngayon sa ating pagbablog, so don't forget to follow, like, and share, and leave your comment down below, and please support and give your thumbs up. So Jin Juana Patindol po ang inyong lingkod. So ayan, ipagpatuloy na po natin. So isasama ko ulit siya doon, guys, kasi paulit-ulit po tayo mga kaibigan, mga kapatid, na may isang interview nga na million tons of gold. So yun po ang laging sinasabi ng isang interview, million tons of gold. And then it stated clearly that 400 tons of gold is lying in the Central Bank of the Philippines, and 200 tons gold is deposited in Switzerland account, and the other gold is distributing into every countries. That's why a total of 170 banks being deposited. So imagine 170 banks deposited all over the world. And then I saw also this one, something like the library of Madam Imelda Marcos, that there is
particular papers, maybe that case is something like this is for this country, this is for another country. So that's the good idea and something like very mysterious. Okay, so let's continue again, mga kapatid, mga kaibigan. So kung inyo pong nagustuhan at kung kayo po ay mga baguhan sa aking channel, kung inyo po itong napapanood, huwag nyo po i-skip ang harang. So, disclaimer lang po tayo po ay nagsishare lamang po ng ating opinion kasi nga sana po magkaisa po tayong mamamayang Pilipino na iluklok natin ang BBM sa 2022 para may kakayanan siyang makuha ang testament para ma-implement na po. Kung kahit hindi na lang po ang testament, kung halimbawang totoong may gintong nakabagak doon sa ilalim ng Central Bank ng Pilipinas, kasi parang lumalabas na tatlo, kasi parang ang una nakalagay doon is CBP, Central Bank of the Philippines, tapos ginawa siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tapos anong tawag doon, hindi ko maintindihan kung yan na ba yung BSP. So parang Boy Scout of the Philippines. Di, joke lang. Masyado tayong serious sa ating pag-share sa ating mga tumakbong kaisipan. So ito po ay isang opinion lamang, ito po ay isang paghahamon sa ating mga kababayan na tayo po ay magising at magkakaisa para sa ating hukbong pagbabago. So ayan po. Kaya nga masyado po tayong seryoso, kaya parang mabilis ang aking pagsasalita. So uulitin po natin, mga kaibigan, mga kapatid, palawakin natin ang ating pagkakaisa at saka pagtutulungan. Siguraduhin nating maibalik si BBM, si Ferdinand Marcos ngayong 2022 para po is maka-access po siya sa lahat ng naiwan ng kanyang ama para ma-implement. Isasama ko dito na sa ating video, isasama ko sa dulo yung matatawag natin na yung video clip ni Madam Imelda Marcos na I seek for the senators to implement the last will and testament of the late President Marcos. So ayun, napakagandang pakinggan dahil taos-pusong nagpakumbaba at nakikiusap na sana'y tulungan siya para ma-implement ang last will and testament, pero walang tumulong, walang nakikinig kasi nga dahil ayaw nilang mabawasan yung makukurakot ng ibang gustong nakawin ang kanilang tanging yaman. So ayan po, napakalinaw kung inyo pong nasubaybayan. So sana po is sa video na aking na record na napakaliit na hindi ko alam kung nung time na yun is siya ba ay isang senador or siya ba isang kongresista sa kanyang distrito, kasi nga talagang nagpakumbaba siya na humihingi ng tulong na para maaprubahan, para mapaisakatuparan ang last will and testament ng kanyang yumaong asawa. Hindi ko lang alam kung bakit talaga hindi pwedeng i-approve, dahil alam naman natin na gustong kamkamin, gustong nakawin. So laging sinasabi na sila yung magnanakaw, sila yung tawag dito, nangungurakot. Pero bagkus, kung sabihin na lang natin na kung halimbawang nangungurakot, so binabalik din niya sa taong bayan. Makikita naman po talaga natin, di ba, ang kanya mga project. So ano ang kanya mga project? Tulad halimbawa nang nagpapatayo siya ng Philippine General Hospital, heart center, lung center, kidney center, yung ospital ng mga bata. O di ba? Ano ang ginawa ng katiwalian? Nagpatayo sila ng anong masasabi doon na Philippine Commission in Good Governance na gustong nakawin or mas yung sinasabing iilit. O di ba?
pati mga paintings gustong i-elite. So, alam ko may mga ilang gamit po na elite po ang masasabi nating PCGG. So, kung inyo pong naintindihan talaga ng maayos yung sinasabing PCGG, ayan, nakita ko po din yung interview ni, sino ba yun? Ni Mel Chanko na kalaki-laki ng perang naka-deposit. $240 million. No, it's not million, it's $billion. So, it's telling like that. So, ayan, talagang na-amaze po si Mel Chanko. Yun po ang aking napapanood. So, matagal na po yun, parang paulit-ulit. Pero since ngayon lang po tayo na natauhan sa ating pagbablog, sa ating pag-YouTube, so parang na-copy-paste po natin. So, sana po is inyong masubaybayan ng ating pagbablog. So, di ba? So, ito po ang ating clip. Panoorin nyo. Isasama ko po